Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Natakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Akan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, ay, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito nga na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yun nare-review ang 2022, 2024 tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya. Sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Mga mayayaman, di ba sila napakadali sa kanila na bumili ng bahay sa iba't ibang bansa. Kahit yung mga congressman, madami dyan may bahay sa ibang lugar. Tapos, yung mga kamag-anak nila o yung mga immediate families nila, may second nationality, dual citizens. Diba? Hawak nila pasaporte ng Pilipinas, hawak nila pasaporte ng ibang bansa. Huwag na tayo magbanggit kung ano, kasi sisikat yung bansa. Diba? Tapos, napakadali ba sa kanila na pag magkagulo na tayo dito, pupunta lang sila doon? Sa ibang bansa, doon sa bahay nila? Kasi may residency yung anak, yung asawa, yung kapatid, yung pamangkin. Meron akong townhouse dito sa bansa na ito. May villa ako doon sa bansa na doon. Napakadali para sa mga politiko, mga may kapangyarihan, mga mayayaman, na ganun yung gawin nila. Pero paano tayo? Paano tayo na wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi manirahan dito sa Pilipinas? Wala tayong dual citizenship. Wala tayong isang malakas na passport na gagamitin natin. Lalayas lang ako dito pag, nagkagulo na itong bansa na ito, meron naman akong fallback doon. Paano yung mga ganyan? Ang dami nun. Ang dami natin. Ang dami natin na ganun yung buhay natin na parang nakaangkla tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo susuko dito sa Pilipinas kahit man magkagulo na. So paano tayo? Diba? Dapat bigyan natin ng pag-asa yung mga walang ibang option kundi ang manirahan sa Pilipinas. Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor.
Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000, always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang awag dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghahawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Hanggang 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos, pero pinanghahawakan ko yun. Taon-taon, nagbibigay kami ng report sa taong bayan kung ano yung accomplishments na namin. Yung sinabi namin, 1 milyong puno, nagawa namin. Sabi namin, 6 na taon, 1 milyong puno, nagawa namin in 2.5 years. So marami pa kaming gagawin hanggang 2028. Yung ginawa ko sa DepEd, hindi madali yun mabilisan yon kasi napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas at hindi siya pwedeng mabagal yung galaw mo. Kaya yung ginawa namin in 6 years, ito yung targets. Para pagkatapos ng term ng Pangulo, nagawa na ito, natapos na ito. So hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko, yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas yung, ano man tawag yan, rebel groups sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So siguro naman, VP, alam mo naman kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi na natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang.
kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata na magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita nyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na kumbaga quick assessment sa akin. Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Bakit ako apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin. Dahil documented yung threats namin. Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. Hindi ko maintindihan, ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints. Diba? Araw-araw nila tinitreaten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So hindi na ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ng tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo, sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika, o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero, hindi mag-give up. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko,
noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, nabanat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago yan. Diba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente.